Sa loob ng 10 taon, ang pangalan ni Tab Baldwin ay naging kasing kahulugan ng Ateneo Blue Eagles basketball. 4 na UAAP championships, isang three-peat, isang coach na binago ang kultura ng Ateneo basketball program at ginawa itong isa sa mga pinaka-dominant na forces sa kasaysayan ng UAAP. Kilala siya, iginagalang siya, at sa maraming taon, itinuturing siyang isa sa mga pinakamahusay na basketball minds sa buong Asya. At ngayon, ang buong bansa ay nagtatanong kung nasaan siya. Pero hindi lang ito kwento ng isang coach na nasa gitna ng kontrobersya. Hindi lang ito kwento ng isang training camp na naging trahedya. Ito ay kwento ng isang lalaking ang buong karera, ang buong legacy, ay ngayon ay nasa ilalim ng pinakamatinding scrutiny na naranasan niya sa kanyang buhay. At ang mga tanong na lumabas mula sa pagkawala ni Rene Batterbonia at Divine Adil ay hindi lang tungkol sa isang training camp sa Aurora, kundi tungkol sa kung sino talaga si Tab Baldwin at kung ano ang tunay na presyo ng kanyang coaching philosophy. Para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating pag-usapan kung sino talaga si Thomas Anthony Tab Baldwin. Ipinanganak siya noong Mayo 16, 1958 sa Jacksonville, Florida, American Kiwi. Isang lalaking ang karera ay umikot sa iba't ibang bansa sa loob ng mahigit 4 na dekada. Nagtapos siya ng accountancy sa University of Notre Dame mula 1977 hanggang 1981. Nagsimula siyang mag-coach sa Estados Unidos sa OBN Montgomery sa NCAA Division II noong 1983 hanggang 1986 at sa UCF sa NCAA Division noong 1986 hanggang 1988. At noong 1988, lumipat siya sa New Zealand. At doon, nagsimula ang isang karera na magdadala sa kanya sa buong mundo. Pero hindi lang isang ordinaryong coach si Tab Baldwin. Sa New Zealand, ginawa niya ang Otago Nuggets at Auckland Stars na mga powerhouse sa NBL, 5 NBL championships, 4 na NBL Coach of the Year awards. Pinakamatagumpay na coach sa kasaysayan ng New Zealand, NBL, bilang head coach ng New Zealand Tall Blacks. Ginto sa 2001 FIBA Oceania Championship. Ika-4 na pwesto sa 2002 FIBA World Championship. Ika-4 sa 2004 Athens Olympics. Silver medal sa 2006 Commonwealth Games. At bukod sa New Zealand, nag-coach din siya para sa Malaysia noong 1996, Lebanon noong 2010 hanggang 2011, at Jordan noong 2011 hanggang 2012. Noong 2023, induction sa Basketball New Zealand Hall of Fame. Ginawaran ng Honorary Officer of the New Zealand Order of Merit. 2 beses na Holberg Awards Coach of the Year. Iyon ang lalaking dumating sa Pilipinas noong 2013. Kaya naman, nang dumating si Tab Baldwin sa Pilipinas, malaki ang inaasahan ng lahat. Una, bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Sa ilalim niya, gold medal sa 2015 SEA Games, gold medal sa 2015 SEABA Championship, silver medal sa 2015 FIBA Asia Championship. At noong Disyembre 2015, dinala niya ang kanyang sistema sa Ateneo de Manila University. At doon, nagsimula ang isang dynasty. UAAP Season 8 Championship, Season 81, Season 82, three-peat. At noong Season 8 T5, isa pang championship, 4 na titulo, sa loob ng 8 taon. Siya pa lang ang pangatlong coach sa UAAP Final Four era na nakarating sa Elite 100 win milestone. 2 beses na UAAP Coach of the Year, noong 2019 at 2022, at noong nakaraang taon, pinalawig ng Ateneo ang kanyang kontrata para sa 3 taon pa hanggang Season 91. Tila walang makakatigil sa kanya. Tila. Pero noong Hunyo 8, 2026, nagbago ang lahat. Ang pagkawala ni Rene Batterbonia at Divine Adile sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora, ay naglagay kay Tab Baldwin sa gitna ng isang bagyo na hindi niya inaasahan. At ang unang tanong ng lahat, nasaan si Tab Baldwin?
Ilang araw pagkatapos ng insidente, wala pa siyang opisyal na pahayag, wala siyang press conference, wala siyang public statement, wala siyang anumang salita para sa mga pamilya ng mga biktima. At ang katahimikang iyon ay naging mas malaking issue kaysa sa insidente mismo para sa maraming tao. Kaya naman, nagsalita na ang Philippine Sports Commission. Si PSC Chairman Patrick Gregorio ay personal na nanawagan kay Tab Baldwin na lumabas at magsalita. Where is Tab Baldwin? Why is he still not speaking up? Direkta, malinaw, sa harap ng media. This is beyond Ateneo. This is a national concern. Out of respect for the family and the Filipino people, he has to come forward. At hindi lang yun. Sinabi ni Gregorio na ang uri ng training na isinasagawa ng Ateneo sa Aurora ay hindi standard. Hindi po yan standard. Definitely, wala po yan sa policy ng Philippine Sports Commission. And I'm sure wala sa policy yan ng UAAP at palarong pambansa. Wala yan sa policy ng kahit anong NSA. Hindi standard. Iyon ang opisyal na posisyon ng PSC. Pero hindi pa doon natigil ang mga issue na kinakaharap ni Tab Baldwin. Kasi nagsimulang lumabas ang mga testimonya ng mga dating Ateneo players tungkol sa training camp sa Aurora. Sa isang 2022 podcast, sina Gian Mamuyak at Tyler Chu ay nagkwento. Walang basketball doon, dagat lang at buhangin. Para kaming magiging sundalo for 1 week. Si SJ Belangel, tinawag ang training na deadly. So, Coach Tab is not your friend. Parang pipigain ka dun. Bring something out in you. And at the same time, utak na lang gumagana. Your body hindi na. Si Shaun Ildefonso, tinawag itong Hell Week. Para siyang survivor. Deadly. Hell Week. Survivor. Mga salitang ginamit ng mga dating players para ilarawan ang training camp na pinamumunuan ni Tab Baldwin. At ngayon, pagkatapos ng pagkawala ni na Rene at Divine, ang mga salitang iyon ay tumatagos ng mas malalim kaysa sa dati. Kaya naman, ang mga abogado ng pamilya ni Rene Baterbonia ay nagsimula ng kumilos. Si Attorney Israelito Torreon ay nagsabi na magre-request sila sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Tab Baldwin. Hindi dahil sinasabi nilang may liability siya, kundi para matiyak na hindi siya makakaalis ng bansa habang isinasagawa ang investigasyon. Wala po kaming sinasabi na meron siyang liability. Para lamang po magtuloy-tuloy ang investigation, magre-request kami sa DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order muna laban sa kanya. Iyon ang sinabi ni Attorney Torreon. At sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat na ang investigasyon ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari sa dagat ng Aurora. Ito ay tungkol na rin sa kung sino ang responsable. Pero heto ang parte ng kwentong ito na kailangan nating pag-usapan ng maayos. Si Tab Baldwin ay hindi pa napatunayang may kasalanan. Ang investigasyon ay nagsisimula pa lang. Ang mga katanungan ay marami pa ring walang sagot. Pero ang katahimikan niya ay nagdudulot ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Kasi sa isang sitwasyon kung saan dalawang buhay ang nawala, sa isang sitwasyon kung saan ang mga pamilya ng mga biktima ay nagluluks, sa isang sitwasyon kung saan ang buong bansa ay nagtatanong, ang katahimikan ng pinakaresponsabling tao sa training camp ay hindi isang magandang sagot. Kaya naman, ngayon, ang tanong ay hindi lang kung nasaan si Tab Baldwin. Ang mas malalim na tanong ay, ano ang mangyayari sa kanya? Ang NBI Task Force ay nagsimula na ng investigasyon. Ang PSC ay malinaw na sinabi na ang training methodology ay hindi standard. Ang pamilya ng biktima ay nagre-request ng Immigration Lookout Bulletin. At ang Ateneo ay nagsabi na binibigyan si Tab Baldwin ng due process. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang legacy ni Tab Baldwin, ang 4 na UAAP Championships, ang 3-peat, ang Hall of Fame induction sa New Zealand, ay ngayon ay nasa ilalim ng pinakamatinding scrutiny ng kanyang buhay. At ang tanong na nananatili sa isipan ng bawat Pilipino ay kung ang legacy na yon ay mananatiling buo o kung ang trahedya sa Aurora ay magbabago ng lahat.
Ito ang kwento ni Tab Baldwin. Hindi lang kwento ng isang coach na nasa gitna ng kontrobersya. Ito ay kwento ng isang lalaking ang buong karera ay itinayo sa disiplina, sa pagpapalakas ng katawan at isipan sa paniniwala na ang pinakamahirap na training ay nagbubunga ng pinakamahusay na manlalaro. At ngayon, ang paniniwala na iyon ay nasa ilalim ng pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Ikaw, na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga basketball fan na nagtatanong kung ano talaga ang nangyari sa Aurora. Baka isa ka sa mga taong nagmamahal sa Ateneo Basketball. At ngayon ay nagtatanong kung paano ito nakaapekto sa programa. O baka isa ka sa mga taong naniniwala na ang accountability ay para sa lahat, kahit gaano ka-accomplished ang isang tao. Ang kwento ni Tab Baldwin ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang tagumpay, kahit gaano ito kalaki, ay hindi nagbibigay ng karapatang lumayo sa responsibilidad. Lalo na kapag dalawang buhay ang nawala. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang coach na hindi nagsasalita pagkatapos ng isang trahedya. Ito ay kwento ng kung paano ang isang coaching philosophy na matagal nang tinatanggap bilang epektibo ay maaaring magdulot ng mga kahihinatnan na hindi inaasahan ng sinuman. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Tab Baldwin ay hindi ang kanyang katahimikan pagkatapos ng insidente. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang ang kanyang training methodology ay matagal nang kilala ng lahat. Matagal nang inilarawan ng mga dating players bilang deadly at hell weak. Matagal nang may mga babala at patuloy pa rin itong isinasagawa hanggang sa Hunyo 8, 2026. Kaya habang naghihintay tayo ng opisyal na pahayag mula kay Tab Baldwin, habang patuloy ang investigasyon ng NBIY at PNP, habang naglulok ang mga pamilya ni Rene at Divine, may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang legacy ni Tab Baldwin, ang 4 na championships, ang Hall of Fame, ang mga titulo, ay hindi mabubura ng isang trahedya. Pero ang trahedya ay hindi rin mabubura ng kahit anong legacy. Dalawang katotohanan, magkasamang nandoon. At ang tanong na nananatili ay kung handa si Tab Baldwin na harapin ang parehong katotohanan sa harap ng mga pamilya ng mga biktima, sa harap ng buong bansa, at sa harap ng kanyang sarili. Where is Tab Baldwin? Iyon ang tanong ni PSC Chairman Gregorio. At hanggang hindi siya sumasagot, patuloy na itatanong ng buong Pilipinas.